Mula sa pagiging matipid, malakas na performance, hanggang sa makabago at mga modernong specs and features, ang mga bagong sasakyang ito na dumating sa Pilipinas ay siguradong mas magugustuhan mo. Dahil hindi lamang sa mapapakinabangan mo sa maraming bagay, kaya na nitong sumabay at dumaan sa anumang klase ng daanan. Ang top 5 new SUV car na para sa buong pamilya ay mas mangingibabaw na sa mga Japanese car brands sa bansa. Bagong pagpipilian na naman para sa mga mamimili ng sasakyan na naghahanap ng kakaiba, preskong maporma at napaka-elegante pa. Nangalamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan mo mag-subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga pinakapopular na off-roader car sa Pilipinas ay nagmula sa American brand automaker na Ford. Gaya na lamang ng pambatong SUV ng brand na Everest at ang pinakasikat na Raptor sa line-up variant ng Ranger pickup truck. Ang mga popular na mga modelong ito ay tinatayang mas mabili ngayon sa Pilipinas, lalo na sa mga taong mas gustong gumala sa masusukal na kagubatan kesa makipagsiksikan sa napaka-traffic at masisikip na kalsada sa syudad. Ang Ford ay naglabas muli ng pinakabagong maaasahang SUV na pwede sa on and off-road, long ride adventure at pang-camping pa. Ang Ford Bronco Outer Banks 2025 model. Ika-6 na generation na ng Ford Bronco mula nung huli itong inilabas noong 1996 pa. Benta sa marami ang napakagandang modelo na may pick-up body styles at dalawang pintuan pa lamang nung panahong iyon. Tinatayo naging popular ito sa pagiging maasahang off-roader car sa pagbibigay ng maasahang 4-wheel drive train na mas compatible gamitin sa malulubak na kondisyon. At ngayong henerasyon ay mas pinagtibay ng brand ang bawat detalye at nilalaman ng bagong modelo para mas ma-enhance palalo ang ipinagmamalaki nitong off-road capability power. Mas lumaki rin ng sukat nito kumpara sa dati. Naging apat na ang pintuan at mas naging accessible pa. Isa sa mga highlight sa modelong ito ang pwedeng alisin ang apat na pintuan at ang roof panel kasama na ang rear window glass nito para mas mapaghusay ang pagmamaneho sa malulubak na kondisyon. Ngunit ang iba pang detalye bukod sa makantong hugis ng modelo at ang iconic circular shape headlamp ay ibinase sa mga naunang modelo. Ang Ford Bronco ngayon ay may tuturing mahusay na pangbato ng brand para sa mga contender nito na Jeep Wrangler at ng Land Rover Defender. Kung merong pickup truck na Raptor ang brand at Mustang na horse, ang modelong ito naman ay tinatawag na GOAT ng brand. Isang abbreviation na ang ibig sabihin ay goes over any type of terrain. Isa rin itong makabagong features na tinatawag na GOAT Moods na ibig sabihin ay kaya nitong itugma ang performance sa anumang kondisyon ng kalsada na tatahakin. Sa simpleng pag-ikot lamang ng dial clockwise sa tabi ng shifter ay mababago mo na ang performance depende sa kalsada na tatahakin. Gaya na lamang ng nasa video na ito na kung saan medyo hindi maganda ang panahon at mukhang uulan ng malakas na siguradong dudulas ang kalsada kaya ginawa nilang slippery modes ang performance para kaya pa rin i-manage kahit ang madulas na kalsada at hindi basta-bastang i-skid o magwiwigil ang mga gulong nito na humahantong sa pagkawala ng stability. Sa tulong ng driving mode features na ito ay hindi ka mangangambang isabak ang sasakyan sa kahit anumang klase ng kalsada na dadaanan. Pangalawa, ang external design nitong modelo ay pang off-road ready na rin. Meron itong malaraged looking sa tulong ng mga high clearance fender flares at mga gulong na pang off-road ready. Mga naka-full LED type na naklase ang mga ilaw nito, ang headlamp, fog lamp, LED taillights at configurable na daytime running lamps. Naging maporma itong sasakyan dahil din sa black painted grille radiator nito na may Bronco lettering at mas naging maangas pang dating sa pagiging makantong hugis nito ala jeepney concept style casing. Ang interior nitong bagong Ford Bronco ay napaka-convenient din. Meron itong 8-inch digital instrument cluster na magbibigay ng magandang readout sa driver. Keyless entry na rin itong modelo na may push start button. Electric parking brake na rin ang ginagamit dito, hindi na yung levering. Meron itong leather wrap steering wheel with Bronco's badge at tilt and telescopic ang ginamit dito at adjustable pa itong steering column. Multifunctional na rin ito dahil may cruise control at audio controls. Meron itong dual smart charging USB ports, Type-C and A, pwedeng pagsaksakan ng gadget
At meron pang 212-volt power outlets, front center floor console at sa cargo area. Kaya kahit sa camping site ay mapapakinabangan mo talaga ito. Sinamahan pa ito ng 220-volt power outlet para saksakan ng ibang mga appliances kung sakali. Nilagyan din ito ng auto-dimming rear view mirror, dual zone electronic automatic temperature control para sa aircon system, at ang front row seats na naka-heated seats pa ay nai-a-adjust sa 10 beses sa driver's side at 8 naman sa passenger side. Nilagyan din ito ng wireless charging pad, mga rubber mats sa front and rear floor, at may toolkit pa na kasama na gamit para matanggal ang mga pintuan at ang roof panel nito. Meron din itong makabagong features na connectivity na tinatawag na Ford Fast Connect. Isang makabagong connectivity features na kung saan ay gumagamit ng isang application na ibinibigay ng brand para makonek sa cellphone at makontrol ang ilang mga function ng sasakyan gaya ng pag-lock at pag-unlock ng mga pintuan sa pamamagitan lamang ng cellphone. Sa tulong nito ay pwede mo ring mabasa ang ilang mga GPS tracking, maintenance recommendation at ang anumang malfunction nitong sasakyan. Ang Ford Bronco ay nilagyan din ng makabagong entertainment system na Sync 4 infotainment na may 12-inch LCD capacitive touchscreen white swipe capability and enhanced voice recognition. Sinamahan pa ito ng wireless Apple CarPlay at Android Auto compatibility. At may mga premium B&O sound system kasama ang 10 speaker nito sa loob. Sa sobrang high-tech nitong makabagong off-roader ng Ford, hindi rin kinaligtaan ng brand ang paglalagay ng mga makabagong safety and security features dito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng advanced track na may kasamang roll stability control. Isang makabagong safety features na gumagamit ng mga particular sensor para maiwasan ang paggulong ng sasakyan sa oras ng pagmamaneho sa matatarik o mga tabinging klase ng kalsada. Pinapatibay nito ang kapit ng mga gulong sa mga ganong kondisyon upang maiwasan ang pagtabingi o tuluyang paggulong ng sasakyan. Nilagyan din ito ng mga airbags sa first row, driver and passenger, front and side, all rows ay may mga airbags na nakasama. Sinamahan pa ito ng canopy at side curtains na may rollover sensor para mapanatili ang kaligtasan sa loob, lalo na kung magkakaroon ng kolisyon o pagkabangga. Meron din itong tire pressure monitoring para masubaybayan ang dami ng hangin ng gulong bago maisabak sa mabibilisang biyahe o sa mga off-road na pagmamaneho. Nilagyan din ito ng front and rear parking sensor para ligtas din ang pagpapark kahit sa masisikip na parkingan. Ang Ford Bronco 2025 model ay mayroong Co-Pilot 360 TM technology para lalong mas mapahusay ang visibility, mas ma-enhance ang performance capability sa kahit saan mang pagmamaneho. Nilagyan din ito ng auto high beam headlights na automatic nagsuswitch sa high and low depende sa road condition para mas mapaganda ang visibility. Meron itong hill start assist control na magagamit sa matatarik o pababang kalsada. Sinamahan ito ng free collision assist with automatic emergency braking o AEB na nagbibigay ng automatic na pagpipreno lalo na kung may mga biglaang tumatawid. Kinakailangang huminto para hindi makabangga, na may kasama pang pedestrian detection, forward collision warning at dynamic brake support. Meron din itong post-impact brake, automatic na nag-a-apply din ng preno pag nabangga na ang sasakyan para mabawasan ang impact nito at ang potensyal na damage kung sakaling nabangga na itong sasakyan. Meron din itong blind spot information system na may kasamang cross traffic alert, lane keeping system with lane keeping aid, lane keeping alert at driver alert. Meron din itong 360-degree camera para makita sa loob ang buong palibot nitong sasakyan. At sinamahan pa ng adaptive cruise control system at evasive steer assist. Isang additional safety features na pangkaragdagang suporta sa pagmamaneho, lalo na kung may mga nakaabang panganib o mga harang o obstacle, maaaring mabangga lalo na kapag hindi ka naka-alerto. Sa tulong nito ay mas mapapagaang ang maneuverability at mas magaang na pagmaneho sa sasakyan. Well, sa bagay na yan ay masasabi mong halos kumpleto na nga ang Ford Bronco sa ilang mga modernong features sa safety, entertainment, security at interior specs and features na nakapaloob dito. Well, mapunta naman tayo sa kabuang performance nito. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.7-liter EcoBoost V6 engine na nagpapalabas ng maximum output na 335 horsepower
at 5,750 revolution per minute. At may maximum torque ito na 555 Nm sa kada 3,000 revolution per minute. Ikinabit ito sa isang 10-speed automatic transmission type na may advanced 4x4 with automatic on-demand engagement. Ang lahat ng mga preno nito ay mga naka-disc brake na klase at may kasama pang anti-lock braking system o ABS na sinusuportahan pa ng electronic stability control system na may kasama pang mga magagandang klase ng suspensions. Kaya naman napakaganda rin itong gamitin sa mga trail. Isang high performance off-road stability suspensions o HOSS system with Bilstein shock absorber, coil spring, stabilizer at multi-link suspensions ang ikinabit sa under chassis body nito. At matitibay na skeleton chassis frame para mas mapanatili ang reliability at ang ipinagmamalaki nitong off-roader na kakayahang panghawakan ng anumang klase ng kalupaan. Meron din itong mga driving modes type of performance na pagpipilian. Isang terrain management system na may GO80 modes power na kinabibilangan ng normal mode, eco, sport, slippery, mud ruts at sun mode power nito. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch black high gloss painted aluminum na may kabuang sukat na 315 by 70 R17. At kung pag-uusapan naman ng fuel economy, ang Ford Bronco 2025 model ay nakakuha ng fuel tank capacity na 64 liters na kumukonsumo naman ng hanggang sa 10 to 12 km per liter. Umaabot ang kabuang bilis na nagagawa nito sa 183 to 185 km per hour. Pagdating naman sa kabuang dimensyon, ang bagong Ford Bronco 2025 model ay may haba na 4,811 mm at lapad na 2,190 mm. Meron itong taas na 1,854 mm at wheelbase size na 2,950 mm. Ang ground clearance size nito ay bagay na bagay sa matutubig na kalsada dahil ito ay may taas na 2,950 mm na kaya ring i-stabilize ang anumang malulubak na kondisyon. Meron din itong tinatawag na water wading features, isang sistema na kung saan pinapahintulutan itong sasakyan na dumaan sa malalalim na katubigan sa taas na halos 1 metro, mga kaibigan, na hindi napapasukan ang loob nito ng tubig. Kaya bagay na bagay din talaga itong itawid sa mga ilog, mga bahaing kalsada sa Pilipinas. Kakalabas lamang nito sa Pilipinas nagre-range sa estimated price mula sa 4,850,000 hanggang sa 5 million pesos dito sa bansa. Kakalabas lang ngayon taon ng pinakabagong Nissan Patrol, ang pinakabagong update na full-size SUV mula sa Japanese brand automaker na may dalang makabagong katangian, modernong pormahan at mas advanced na teknolohiya na kung saan ay hindi pa man masyadong napagsasawaan ng karamihan ay naglabas na naman ng pinakabagong sasakyan na pagpipilian na may gaya nito ang katangian. Ang Haval H9 ay hindi lamang basta SUV, isa itong dambuhalang sasakyan na ginawa bilang tugon sa iba't ibang pangangailangan gaya ng mas malawak na kapasidad ay natatanging kakayahan sa kahit saan mang lugar o kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong full-size SUV na ito ay kayang pagsamahin ng off-road performance, premium comfort at advanced safety features. Ngunit mas abot kayang presyo nito kumpara sa mga kilalang brand tulad ng Toyota Land Cruiser, Ford Everest, Mitsubishi Montero at Nissan Patrol. Ang bagong full-size SUV na ito ay kalalabas lamang ngayong Abril sa Pilipinas, kung saan binibigyan ng tsansang marami na magkaroon ng isang mukhang mamahaling sasakyan kayang makipagsabayan sa ilang mga sikat na kakumpetensya. Hindi lang sa performance, maging sa ilan sa mga mahahalagang detalye mula sa exterior hanggang sa interior. Well, kung pag-uusapan natin ang mahalagang detalye na meron ito, unahin muna natin sa safety features. Itong bagong Haval H9 na nakakuha ng mga advanced safety and security features gaya ng adaptive cruise control, forward collision warning, autonomous emergency braking, may lane departure warning, lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, tire pressure monitoring system, at meron itong mas advanced na camera system na 540-degree panoramic camera view. Kasama ang mga off-road na camera nito na nakalagay sa ilalim at gilid. Bukod pa dyan, ay nilagyan din ito ng ibang intelligent features na ngayon mo lamang din siguro makikilala sa modelong ito.
gaya na lamang ng tinatawag na over-the-air o OTA system updates, ay isang modernong technology na nagbibigay daan para sa wireless updates sa software ng sasakyan. Katulad ng ginagawa ng mga smartphone o Android, ay na-update ang mga features sa oras na kinakailangan mas palawakin o mas pagandahin. Ang benepisyo naman nito sa sasakyan ay mas ginagawang responsive o mas active mga features nito sa loob. Bukod pa riyan, meron din itong voice command na multilingual. Maraming mga lingwahe ang kaya nitong basahin o intindihin, kaya hindi ka mahihirapan pakisamahan itong modelo. Nilagyan din ito ng mobile app support na kung saan maaari mong ma-check, ma-monitor ang maintenance nito sa pamamagitan ng gadget. Pwede mo ring ma-unlock o ma-lock ang pintuan nito gamit ang cellphone o mabuksan ang aircon system. Well, patikim pa lamang yan sa mga nilalaman pa nitong modelo dahil iisa-isahin pa natin ang iba't iba pang mga kakayahan nito. Pero bago yun, unahin muna natin ang panlabas na disenyo. External design, matikas, matatag at may pagka-premium ang datingan. Itong Haval H9 ay ginawa sa pamamagitan ng engineering precision at aesthetic mastery. Ginamitan ito ng high-strength steel sa main body frame. Ang pangunahing balangkas o chassis ng H9 ay gawa sa 99% high-strength steel. Una ay upang mapatibay ang proteksyon sa mga aksidente. Pangalawa ay upang mas mapataas din ang torsion rigidity para sa mga off-road at uneven terrain. At panghuli, upang mapatatag ang body roll sa mga mabibilis na takbo nito. Ang ilan sa mga panels naman nito ay gawa sa ultra high strength boron steel na mas mapapakinabangan lalo na sa mga critical safety zone. Ang boron steel kasi na ginamit sa mga side panels nito ay 5 times na mas matigas kaysa sa mga ordinaryong bakal, pero mas magaang ito. Kaya ang resulta ay nagbibigay ng matibay na proteksyon nang hindi nagpapabigat ng sasakyan. Samantalang mga door panels kasama ang hood at tailgate ay gawa sa isang aluminum panels na nagpapagaang palalo sa timbang nito at nagpapaganda na rin ng fuel efficiency. Mas madaling buksan ang mga pintuan at hood dahil hindi mabigat, ngunit sapat ang tibay dahil protektado ng quality materials. Sa overall strength mga kaibigan, ay kaya nitong suungin ang anumang delikadong daanan. Well, mapunta naman tayo sa kabuang detalye ng makina. Itong Haval H9 ay pinapagana ng dalawang klase ng makina na pagpipilian. Isang 2.0 liter turbocharged gasoline engine na gumagawa ng 214 horsepower at 380 Nm ng torque. Ang isang klase nito ay gumagamit ng 2.4 liter turbo diesel engine na kaya namang mag-produce ng 186 horsepower at 480 Nm ng torque. Gumagamit din ito ng dalawang klase ng transmission na pagpipilian. Isang 8-speed na automatic transmission na para sa gasoline at 9-speed automatic naman na para sa diesel. Nilagyan din ito ng 4-wheel drive system na may high and low gear range at electronic locking front and rear differential. Meron itong torque on demand system. Magpapalakas palalo ang hatak nito lalo na sa matatarik na kondisyon. Chassis and suspensions na ikinabit din sa modelong ito ay sadyang napakatibay. Yan ay dinisenyo upang mas makapag-navigate sa anumang malulubak na kalsada o mapuputik na lugar. Nilagyan ito ng double wishbone sa harap, multi-link sa likuran na may kasamang shock absorber, coil spring at stabilizer. Ang taas ng ground clearance nito ay may sukat na 224 mm at may towing capacity, kakayahang humila ng humigit kumulang sa 2,500 kg na bigat. Gumagamit ito ng mga alloy wheels na may sukat na 18 hanggang sa 19 inch. Ang harap at likod na preno nito ay mga naka-ventilated disc type na klase na kung saan mas consistent ito gamitin sa mga heavy braking at long downhill drives. Lagyan din itong Haval H9 ng additional safety features sa braking system gaya ng anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkalak o pagkaskid ng gulong lalo na sa mga emergency braking. Sinamahan din ito ng electronic brake force distribution, brake assist, auto hold function, hill descent control, hill start assist at marami pang iba. Ang full-size SUV na ito ay nilagyan ng mas malapad na chrome grille na mayroong circular daytime running light kasama ang LED headlight nito na automatic na rin umiilaw kapag madilim. May kasamang adaptive function na sumusunod din sa direksyon ng manibela. Nilagyan din ito ng fog lamps sa ibaba na naka-integrated sa angular bumper trims na may black accent. Ang tagiliran ng H9 o panggilid na profile nito ay napaka-compact na rin ang dating na may kasamang mga wheel arch fender flare na nagbibigay pahiwatig sa kakayahan nitong dumaan sa mga off-road na daanan. Sa interior base, ang modelong ito ay nilagyan ng 7. Ang
hanggang sa 8 upuan na nakabalot ng leather. Naka-heated at ventilated na rin ito para sa komportableng biyahe sa anumang klima. Ang driver at front passenger seats ay may mga massage function na tumutulong sa pagre-relax sa mga mahahabang biyahe at upang hindi nakakangalay lalo na sa mga driver. The power adjustable na rin ang mga upuan nito na may mga lumbar support at memory function para sa driver seats. Habang ang second at third row seats ay may mga reclining features para sa dagdag na comfort. Pagdating sa harap, ang dashboard panel ay mas pinalumutian ng mga accessories, gamit at accessibility na kailangan natin upang mas maranasan ang komportableng pakiramdam sa loob nitong sasakyan. Nilagyan ng driver seat ng 10.25-inch digital instrument cluster na nagbibigay ng malinaw at madaling basahing impormasyon tungkol dito sa pagmamaneho nito. Kasama rin ang 14-inch central touchscreen na infotainment system nito na may malaking touchscreen display na may kasamang intuitive interface para sa infotainment system. Kasama ang rotary dial at physical button na nagbibigay ng madaling access sa mga pangunahing control tulad ng driving modes at diff locks nito. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, kasama ang wireless charging pad para sa mga compatible device. Bukod sa 540-degree camera system nito, meron din itong 360-degree camera system. Sa loob nitong sasakyan, hindi lamang makakaupo ang 7 tao ng komportable dito. May kanya-kanya ring lagayan bawat occupants para sa mga personal na gamit. Nilagyan ito ng 6 o hanggang 10 speaker premium audio system para sa mas mataas na kalidad ng tunog. Habang ang magandang klima nito sa loob ay mas nagpapakomportable rin. Meron kasi itong 3-zone automatic climate control system na nagbibigay ng independent na klima control para sa driver, front passenger at mga pasahero sa likuran. Nilagyan ito ng air purification system na nag-aalis ng pollutants at allergens mula sa hangin sa loob nito. Bukod pa dyan, siguradong safe rin ang mga pasahero nito sa 6 na airbags na nagbibigay proteksyon sa mga pasahero sa lahat ng posisyon. Ilagyan ito ng collision avoidance system, isang safety features na tumutulong sa pag-iwas sa mga potensyal na aksidente. Sa likuran, meron pa itong malawak na storage space na may sukat na 791 liters ang capacity na maaaring palawaking hanggang sa 1,814 liters kapag naka-fold na ang mga rear seats. Power tailgate na rin ito na kung saan nagpapadali sa pagbukas at pagsasara ng likurang pinto nito. Pagdating naman sa kabuang bilis, itong Haval H9 2025 model ay kayang tumakbo sa bilis na 220 km/h o mula 100 km/h sa loob ng 8 seconds. Ang fuel consumption rate naman nitong modelo ay umaabot mula sa 10.5 km/l pag sa city hanggang sa 13 km/l naman kapag sa highway. Ang lawak at laki ng sukat nitong modelo ay nagbibigay ng sulit at komportableng pagsakay ng 7 pasahero nito na sigurado mag-i-enjoy sa napakagandang ambience at kumpletong gamit ng interior base nito. May haba ito na 5,070mm at lapad na 1,976mm na kabuuan. Ang taas nito ay nasa 1,930mm at wheelbase size na 2,850mm. Itong Haval H9 ay may 80-liter na fuel tank capacity at nagre-range ang presyo nito mula sa estimated price na 1.8 million pesos hanggang sa 2 million pesos lamang para sa pinaka-top variant nito. Isang mala-armored car na SUV ang kararating lamang sa Pilipinas na tinatayang magbibigay ng napakalakas na performance. Ito ay isang pang-off-road na SUV na ginawa para sa kahit anong klase man ng kalsada. Ang Dongfeng M-Hero 917 ay isang mid-size luxury SUV na unang ipinakilala noong August 2022 pa. Bilang bahagi ng bagong sub-brand ng Dongfeng, ito ang bagong pinakamalakas na sasakyan ng brand na inilabas sa merkado. Nilagyan ang M-Hero 917 ng bagong M-Tech platform na idinisenyo upang magbigay ng mataas na pagganap at kakayahang mag-off-road sa kahit saan makagubatan, mabubundok o sa masusukal na lugar. Ang kabuang sukat nitong sasakyan ay nakatutulong rin para magbigay ng malawak na interior sa 7 hanggang sa 8 pasahero nito kasama ng mga bagahe. Ang haba nito ay nasa 4,987mm at lapad na 2,080mm. May taas na 1,935mm at wheelbase size na 2,950mm.
Tumitimbang itong sasakyan ng 3,130 to 3,290 kg. Pagdating sa panlabas na disenyo, ang harap nito ay nilagyan ng polygonal honeycomb grille na may trapezoidal na hugis na may kasamang mga X-shaped LED DRLs na nagbibigay ng matalim at modernong itsura. Samantalang ang hood panel ay makapal at matibay na may mga air vents para sa tamang ventilasyon. Binubuo rin ang buong bahagi ng katawan nitong modelo ng malalapal at matitibay na fenders na may military style na disenyo. Habang ang side ladder racks nito ay ginagamit para sa pag-akyat at pagbaba, pati na rin bilang storage para sa mga kagamitan. Kasama mga tool mounts nito tulad ng palakol, may kasamang pala, jerry can at fire extinguisher na nakamount sa gilid at likod ng sasakyan bilang bahagi ng pagiging compact, complete equipment ng sasakyan para sa kahit saan mang paggagamitan nito. Habang ang likurang bahagi ng disenyo, gaya ng mga taillights nito na naka-X-shape rin na nagbibigay ng matibay na aura, na may kasama ring spare tire rack, malaki at matibay na may kakayahang magdala ng spare tire sa likod. Habang ang rear bumper ay matibay din at may kasamang tow hook na may kapasidad na 2.5 tonelada. Habang ang taas na bubong ay may mga roof rack, may roof expansion platform para sa dagdag na storage o talian ng mga gamit. Ngayon kung tatanungin naman kung saan gawa itong modelo, mahigit sa 20% na panlabas na bahagi nito ay gawa sa carbon fiber. Ang front and rear bumper naman nito ay gawa sa metal para mas matibay at matigas na unang susuporta sa mga kolisyon o banggaan na magaganap. Well, pagdating naman sa interior specs and features nito, ilagyan itong bagong SUV na M-Hero 917 ng mga Nappa leather at suede upholstery seats na electronically adjustable pa. Yung tipong pipindutin mo na lang at kusa na mag-a-adjust sa mga posisyon na ninanais mo. Ang mga upuan nito ay nilagyan din ng mga massage function para relax at komportable ang pagsakay kahit sa mga mahahabang biyahe. At mayroon na rin memory function para sa upuan ng driver at pasahero. May mga armrest na rin ito sa harap at likuran para sa dagdag na kaginhawaan at mga bottle and cup holders. Pagdating naman sa harapan ng dashboard panel, ay may central control screen na may sukat na 15.6-inch touch LCD screen na magbibigay ng sapat na control para sa mga features nito sa loob at kasama na rin ang entertainment nito. Nilagyan din ng passenger seat sa likuran ng entertainment screen na 12.3-inch naman ang sukat at detached screen na rin. Habang ang instrument cluster o digital meter panel gauge ay may 12.3-inch na sukat na rin at full LCD display na. Ngunit hindi pa natatapos dyan dahil ang mga rear seats o mga pasahero nito ay may sarili ring LCD screen na may sukat na 8-inch display para sa mga pasahero sa likod. Well, sa sobrang high-tech nitong sasakyan, ang interior features ay makokontrol sa pamamagitan ng voice recognition na para sa multimedia, navigation at air conditioning. Yung tipong magsasalita ka na lang kung gusto mong buksan o ilipat, sama ang sounds, lakas ng aircon system at iba pang mga function. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Kasama ang 5GB connectivity at Wi-Fi hotspot. Isang mobile application na kung saan pwede mo ring ilagay sa iyong cellphone upang kahit wala ka sa loob nitong sasakyan ay makokontrol mo rin ang iba't ibang function. Pagdating naman sa sound system at ambient features nito, meron itong 16 na speaker na Dyna Audio brand at may mga air purifier pa sa aircon system para siguraduhing malinis ang mga hangin na pumapasok sa loob nito. Nilagyan din ito ng negative ion generator at car fragrance diffuser. Well, kung tatanungin ko para saan ang mga features na ito, tinutulungan itong alisin ang alikabok, pollen, usok at iba pang mga air pollutants. Lumalaban din ito sa mga bakterya at allergy. Nakatutulong sa pag-neutralize ng airborne bacteria at viruses. Ganyang kalupit ang ventilation ng bagong modelong ito na kung saan maging ang hangin na nilalanghap natin sa loob ay siguradong malinis at may kalidad. Meron itong 2-zone automatic climate control, rear AC outlets at temperature zone control. Kasama pa sa bahagi ng pagiging convenient at komportable nitong sasakyan ang pagkakaroon nito ng maraming USB port sockets sa kanya-kanyang row seats. Nilagyan ng Type-C port sa harap at likuran na may kasama pang 220 hanggang sa 230 volt power supply at wireless charging pad sa harap. Maging ang rear luggage compartment base storage nito ay mayroon ring 12 volt power interface na pwedeng pagsaksakan ng mga gadget,
ilang mga appliances, at iba pang mga accessories. Mapunta naman tayo sa ilang mga partikular na safety features nito at kasama ang mga moderno at advanced na safety features din nito. Itong bagong Dongfang M Hero 917 ay nilagyan ng parking sensors na may kasamang 360-degree camera system at ultrasonic radars. Ito ay may 4 o higit pang kamera na nakakalat sa buong paligid ng sasakyan na nagbibigay ng buong bird's eye view o top-down view habang nakapark o umaatras. Kaya mas madali ang parallel o tight parking. Maiiwasan rin mabangga ang mga mabababang obstacle gaya ng gutter, bato, bata, aso at iba pa. Sa tulong din ng ultrasonic radars ay napaka-advanced na ng parking features mo dahil bibigyan ka rin nito ng sign sa pamamagitan ng pagtunog ng warning sa oras na may malapit ka ng mabangga o maatrasan na anumang bagay. Bukod pa dyan, itong Dongfang M Hero 917 ay may kasama rin anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan ng pag-lock ng mga gulong sa matinding preno. Sinamahan din ito ng brake assist o BA na nagbibigay ng karagdagang lakas ng preno sa oras ng emergency. May kasama rin itong traction control system o TCS. Tinutulungan itong sasakyan na magkaroon ng sapat na traksyon sa madulas na kalsada o mababato. Higit sa lahat, ang makatutulong sa matinding stability nito ay ang tinatawag na Electronic Stability Control System o ESC. Tinutulungan itong sasakyan na manatili sa tamang direksyon sa pamamagitan ng otomatikong pag-aayos ng preno at lakas ng makina o pag-ikot ng gulong. Kaya kahit maidaan mo sa mga biglang pakurbadang kalsada na may madudulas na klase ng sementado ay hindi ito mawawala sa balanse o magpapaikot-ikot sa lugar na yon. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA na nagbibigay naman ng tulong upang manatili ang sasakyan sa gitna ng linya ng kalsada. Kasamang Adaptive Cruise Control System nito o ACC na automatic na ina-adjust ang bilis ng sasakyan upang mapanatili ang ligtas na distansya mula sa kasunod na sasakyan sa harap at likod, na hindi rin nawalan ng Blind Spot Monitoring System o BSM na nagbibigay babala kapag may sasakyan na biglang bubulaga sa gilid mo, darating na lang sa unahan mo sa pamamagitan ng salamin na may nakasamang sign na lumalabas para bigyan tayo ng babala. Syempre hindi rin nawala sa modelong ito ang Rear Cross Traffic Alert o RCTA. Nagbibigay babala sa mga paparating na sasakyan mula sa likod habang umaatras. Ang Tire Pressure Monitoring System features naman ito ay nagbibigay impormasyon kung mababa na ang hangin sa mga gulong nito bago man patakbuhin ng napakabilis. Marami rin itong airbag sa loob para mas maprotektahan ang lahat ng pasahero, kabilang ng driver. May mga side curtain airbags, meron din sa mga tuhod ng driver at iba't ibang bahagi pa ng loob nito. Meron itong side impact airbags na nagbibigay proteksyon sa mga gilid ng katawan ng pasahero. Sinamahan nito ng ISO Fixed Child Seat Anchors na nagbibigay ng ligtas na pagkakabit ng mga upuan ng pangata. Meron din seatbelt reminder na nagwa-warning kung may mga pasahero na hindi naka-seatbelt. Sinamahan din ito ng pedestrian protection na nagbabawas ng pinsala sa mga tumatawid na pedestrian, yung bigla na lang hihinto kapag may biglang tumawid sa kalsada. Sinamahan din ito ng traffic sign recognition na nagde-detect at nagpapakita ng mga traffic signs sa instrument cluster. Kasamang fatigue driver alert na nag-a-alerto kapag napansin ang pagkapagod ng driver o pagkaantok. Nakusa rin itong hihinto kapag na-sense ng sistema nito na hindi na kaya ng driver magmaneho. Meron din itong night vision system na nagpapakita ng mga obstacle sa madidilim na kondisyon at ang roadside assistance call na nagbibigay direktang koneksyon sa emergency service. Kung sakaling may mangyaring di ka nais-nais o mawalan ka man ng malay sa daan ay maaalertuhan pa rin ang mga rescuer upang mas madali kang matrace kung nasaan ka man. Meron itong hill start assist at hill descent control na otomatikong nakokontrol ang bilis habang bumababa o umaakyat sa matatarik na daanan. Meron din itong wading sensor system na nag-aalerto kapag ang sasakyan ay lumalampas na sa ligtas na wading depth o yung tipong isusuong mo sa mga matataas na katubigan o mga ilog. Ito ay nililimitahan sa pamamagitan ng sensor na nag-aalerto kung kaya o hindi na kaya ang taas ng tubig nitong sasakyan. Meron din itong crowd control na nagbibigay ng mababang kontroladong bilis para sa mga off-road driving. Kasamang differential lock nito na nagbibigay ng pantay na power sa mga gulong para sa mas mahusay na traksyon sa mga off-road conditions. Kung pag-uusapan naman ng pagiging durable, reliable at pagiging matibay nito na klase,
Itong bagong SUV ay nilagyan ng body-on-frame construction, matibay at angkop para sa mga off-road applications. May mas mataas na torsion rigidity at protection laban sa mga impact. Ang front and rear suspensions nito ay parehong naka-double wishbone independent suspensions. Ang mga shock absorbers ay may air suspensions na may 150mm stroke na nagbibigay daan sa adjustable ride height at damping hardness para sa iba't ibang driving condition. So matotal, ang off-road ability nitong modelo ay hindi matatalo ng ilan sa mga brand competitor nito. Dahil bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng integral active steering, nagbibigay ng mas mahusay na maneuverability sa mas mababang bilis o sa mga off-road na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng adaptive headlights na automatic na naa-adjust ang direksyon batay sa steering wheel position. Naka-keyless entry and start na rin ito na nagbibigay na mas maginhawang pagpasok at meron itong remote start function na kung saan pwede mong mapagana ang makina nito o may start ang engine sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng remote nito kahit nasa labas ka ng sasakyan. Ang mga gulong nito ay nakadesenyo na para sa mga off-road condition na may kabuuang sukat na 275 by 65 R20 na sinamahan ng makakapit na preno gaya ng front and rear na naka-ventilated disc brakes na naklase. Well, kung pag-uusapan naman ang engine specs at capability nito, itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay isang powerful na hybrid SUV. Dalawang klaseng makinang nagpapagana sa modelong ito. Isang engine na gumagamit ng natural gas na may kabuuang displacement na 1.5 liters o 1,476 cm na may turbocharged intercooled pangkasama at gumagawa ng maximum output na 197 horsepower. Samantalang isang klase naman na nagpapagana dito ay ang electric motors na gumagawa ng total horsepower na 816 na kung pagsasamahin ang 197 ng natural engine at electric motors, ito ay aabot sa mahigit 1,000 horsepower na capacity. May maximum torque naman ito na nagagawa na umaabot sa 1,050 Nm. Meron itong permanent magnet synchronous motor na nagsisilbing generator nito upang kusang mag-charge ang baterya sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gulong at pagpipreno nito. Nagbibigay ng mas malakas na enerhiya sa pamamagitan ng elektrisidad. Ang battery type din na ikinabit dito para sa hybrid system nito ay isang ternary lithium battery pack na may capacity na 65.8 kWh. Mabilis rin ang charge ng battery nito dahil wala pang isang oras ay maaari nang itong ma-full charge. Meron itong 2-speed automatic transmission type at driving mode na electric 4-wheel drive. Gumagawa ito ng 0 to 100 km/h accelerations sa loob ng 6.76 seconds o katumbas yan ng maximum speed na nagagawa nito na umaabot ng 191 km/h. Kung gamit ang dikuryenteng pagpapatakbo, ito ay umaabot sa 200 km bago tuluyang maubos ang enerhiya ng battery. Samantalang kung ang gasolina naman ang gagamitin, ito ay may fuel consumption rate na umaabot ng 14 km per liter. May fuel tank capacity itong SUV na 84 liters at ground clearance size na 257 mm. Itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay sinubukan at tinest drive na sa Europa at sa iba't ibang bansa upang mas masuri pa ang kakayahan nitong sasakyan sa iba't ibang kondisyon ng kalsada at klima. Kaya kung titingnan natin sa actual video guys, ang tibay, tatag at tigas ng sasakyan na ito ay talagang nasubukan. Nilabas ito noong August 2022 bilang isang concept model pa lamang at nagsimula na ang produksyon nitong modelo noong Abril 5, 2023. Inilabas na ito sa merkado ng Pilipinas ngayong taon lamang mula sa Chinese car manufacturer, ang Dongfeng Automaker. Nagkakahalaga ito sa estimated price mula sa 5,500,000 pesos hanggang sa 7 million pesos kung sakaling opisyal nang ibibenta ito sa merkado ng Pilipinas. Dumating na ang isa sa pinakamagandang SUV ng Korean automaker na Hyundai. Ito ang isa sa mga modelo na talagang magugustuhan ng marami dahil sa napakagandang dating ng sasakyan na ito na siguradong aagaw sa atensyon ng marami. Mas pinahusay ang performance, nilagyan ng maraming advanced na teknolohiya at mas pinagbuti ang fuel economy.
mabago at mas pinagtibay na disenyo, yan ang tatak ng modelong ito. Karamihan sa mga spare parts nito ay ginagawa sa South Korea pero ina-assemble sa iba't ibang bansa gaya ng United States, Czech Republic, India at China. Gumagamit ang mga manufacturer nito ng high strength steel o HSS at advanced high strength steel para sa chassis at body frame. Layunin nito na mas maging ligtas pagdating sa mga banggaan at mas magaang pero matibay itong sasakyan. Bukod pa dyan, isa pa sa naging benepisyo ng mga materyales na ginamit dito ay mas napataas ang fuel efficiency at mas napatatag ang performance pagdating sa crash safety. Ngunit pagdating naman sa mga side panels, ang hood nito at ang mga pintuan at ilang bahagi ng suspension system ay gawa naman sa matigas na aluminum. Layunin nitong mabawasan ang kabuang timbang at mas mapagaang itong sasakyan na nagre-resulta sa mas matipid na konsumo ng gasolina at mas mahusay na acceleration. Isa pa sa pinagmamalaki ng Hyundai Santa Fe ang pagkakaroon ng makabago at advanced na safety features nito, gaya ng driver attention warning. Ang safety features na ito ay nakasubaybay sa driving pattern mo. Isang malakas na sensor na kung saan naalalayan ang bawat galaw ng pagmamaneho. Kapag nakita niyang parang inaantok o distracted ka, may alerts na lalabas na nagwa-warning sa'yo upang maiwasan ang disgrasya mula sa pagkapagod o kaya naman pagkaantok. May kasama rin itong safe exit warning na magbibigay sa'yo ng paalala kung may paparating na sasakyan kapag bubuksan mo ang pintuan kapag lalabas ka. Ang bagong Hyundai Santa Fe ay may matapang na disenyo, malinis at boxy ang hugis nito na may kasamang mga modernong katangian gaya ng pagkakaroon ng H-shaped LED lights na isang simbolo ng pagkakakilanlan ng Hyundai. At sa harap rin ay nilagyan ng malapad na parametric grille, habang sa gilid ay may mga tuwid na body lines na nagpapakita ng tibay. Ngunit gaya ng sa harap, ang likod na bahagi nito ay may H-shaped din na taillights at mas malawak na tailgate na perpekto para sa mga mahihilig bumiyahe o mamasyal, na kung saan ay automatic ding umaangat at bumababa ang tailgate nito na nagpapadali ng access sa pagkakarga ng mga gamit. Hindi rin magpapahuli ang 21-inch alloy wheels nito at nilagyan pa ng roof rails at panoramic sunroof sa taas. Estilo na pang practical pa. Kaya itong modelo ay eksakto talagang pang travel mga kaibigan. Well, kung pag-uusapan naman natin ang loob na bahagi nitong sasakyan ay tila isang lounge sa isang luxury hotel. Makikita mo kasi ang 12.3-inch touchscreen infotainment system nito na nagbibigay ng buhay sa loob nito. Nilagyan din ito ng sapat na spasyo para sa 7 pasahero at ang mga upuan nito ay nakanapa leather. Ang front seat ay automatic power adjustable na kung saan automatic na naia-adjust sa 8 hanggang sa 10 posisyon depende kung saan ka komportable, na naka-heated at ventilated pa para mas komportable. Naitutupi rin ang third row seats nito para magbigay ng malawak na spasyo sa rear compartment storage nito kung kinakailangan. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Hindi ko lang alam kung applicable sa Philippine market ang built-in navigation system, pero originally ay meron talaga ang modelong ito. Sinamahan din ito ng over-the-air updates na para sa pagpapabago o pagpapataas ng antas ng mga features nito sa interior. Meron itong magandang sound system sa loob, dala ng 12-speaker Bose premium audio system nito, at ang nagpapa-convenient palalo sa sasakyang ito ay ang pagkakaroon nito ng wireless charging pad with cooling fan. May 6 na USB port na nakalagay sa bawat row seats upang makapag-charge din ng kanya-kanyang gadget ang mga pasahero. May extra 12-volt power outlet din para sa iba pang mga appliances na pwede mong isaksak dito. Nilagyan ito ng Bluetooth na 5.0 para sa mas mabilis na koneksyon. Ang nagpapahusay pa sa magandang visibility nito sa interior ay ang mga nakakalat na ambient lighting system at napakagandang tanawin sa itaas dala ng panoramic sunroof nito. Hindi rin makukumpleto ang pagiging komportable nitong sasakyan kung wala ang high-tech na air conditioning nito. Meron kasi itong dual zone automatic climate control sa front at rear air vents para sa second at third row seats. Nasinamahan pa ng clean air filtration system na naglilinis ng hangin na pumapasok sa loob nito upang maiwasan ang mga virus o anumang mga bad odors. Inaalis nito ang masangsang o mabahong amoy sa loob at nililinis upang fresh na malanghap ang mga hangin. Meron din itong auto defogging system sa windshield, isang automatic features ng sasakyan na nag-aalis ng fog o hamog sa loob ng windshield para hindi lumabo ang paningin habang nagmamaneho kahit pa malamig o maulan ang kondisyon ng panahon. Ang Hyundai Santa Fe ay kayang kumarga ng hanggang sa 7 katao
kaya ring mag-imbak ng mga gamit mula 628 liters sa rear compartment storage hanggang sa 1,949 liters kapag nakatiklop na ang second at third row seats nito. Meron itong hidden underfloor storage sa likod para sa mga importanteng gamit. May mga bottle holders sa lahat ng pintuan at center armrest na may malaking storage compartment din. Ang 12.3-inch din na LCD digital instrument panel gauge nito ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon, notifikasyon at mga sign para matulungan ang driver sa mas maayos na pagmamaneho. Sinamahan din itong sasakyan ng maraming driving mode function gaya ng Eco, Sport, Smart Driving Mode at marami pang iba. Itong bagong Hyundai Santa Fe ay may 4 na variant na pagpipilian. 3 sa mga ito ay gumagamit ng natural engine na 2.5 liter inline 4-cylinder turbocharged at gumagawa ng 277 horsepower sa 5,800 RPM. Habang maximum torque naman nito ay umaabot sa 422 Nm sa kada 1,700 to 4,000 RPM. Samantalang ang nag-iisang variant nito na pinaka-top variant ay gumagamit naman ng hybrid engine system na may 1.6 liter inline 4-cylinder turbocharged plus electric motor. Ito ay may kakayahang gumawa ng maximum output na 232 horsepower at maximum torque na 367 Nm. Dalawang klaseng transmission din ang ginagamit nitong modelo. Isang 8-speed dual clutch transmission na para sa mga natural engine, habang ang hybrid system ay gumagamit ng 6-speed automatic transmission. Hindi lamang sa moderno at matibay itong sasakyan, mabilis ang takbuhan at matipid kumonsumo kung performance ang pag-uusapan. Na ayon na rin sa manufacturer, kaya nitong tumakbo mula sa bilis na 190 km/h hanggang sa 210 km/h. At ang fuel tank capacity nito na 67 liters ay malayo-layo na rin ang mararating dahil sa average fuel consumption rate nito na umaabot mula sa 16 km/l hanggang sa 20 km/l. Pagdating sa mga advanced na safety features, ang Hyundai Santa Fe ay hindi rin magpapahuli dahil nilagyan ito ng Forward Collision Avoidance Assist o FCA. May kasama rin itong Lane Keeping Assistant at Lane Following Assist. Meron din itong Blind Spot View Monitoring na kung saan ay nilagyan ng camera sa side mirror na nagpapakita ng blind spot sa digital instrument cluster nito. Nilagyan din ito ng Smart Cruise Control with Stop and Go na automatic ina-adjust nitong bilis ng sasakyan para mapanatili ang ligtas na distansya sa kotse sa harap. Mas komportableng highway driving at mas ligtas sa matagal na biyahe. Hindi rin nawala sa modelong ito ang surround view monitor na 360-degree camera na nagpapadali palalo sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan o pagliko sa mga masisikip na lugar. Ilagyan din ito ng rear cross traffic alert with collision avoidance assist. Kapag umatras ka at may paparating sa likod, magbibigay ng warning ito at maaaring magpreno ng kusa ang kotse. Iwas disgrasya na rin at mababangga sa likuran. Nilagyan din ito ng rear occupant alert na nagpapaalala kung may naiwan sa likod ng upuan. Meron itong 8 airbag system na nakalagay sa front, driver side at passenger. Meron mga side airbags at curtain airbags na magbibigay proteksyon sa lahat ng mga pasahero nito sa loob. At panghuli, isa sa mga advanced na safety features nito ay ang pagkakaroon ng electronic stability control system at ng anti-lock braking system. Dagdag proteksyon at suporta sa brake o pagpepreno lalo na sa mga emergency braking. Pinipigilan nito ang pagka-slide ng sasakyan sa mga liko o madudulas na kalsada kung tayo ay biglang mapapahinto. At iniiwasan din ito ang pag-lock ng gulong sa mga biglang pagpipreno. Ginamitan din itong sasakyan ng magagandang klase ng suspension system na isa sa pinakamahalagang bahagi para mas maging komportable ang bawat biyahe, mapanatili ang handling at stability. Ang bagong Santa Fe ay nilagyan ng MacPherson strut with coil spring at stabilizer bar na karaniwang ginagamit na sa mga SUV, sedan upang mapahusay mag-absorb ng lubak o lubog sa daan. Kaya itong Hyundai Santa Fe ay pwede ring magamit kahit pa sa mga off-road condition. Nagbibigay ng magandang ride comfort, matatag na pagliko at mas kontroladong pagkilos sa pagmamaneuver ng driver. Kasama ang mga multi-link independent suspensions na may kasamang coil spring at stabilizer bar. Kaya mas advanced ito kaysa sa torsion beam. Sumusuporta rin ito lalo na kung fully loaded ang sasakyan. May daan sa mga matatarik na kondisyon ng kalsada na kung saan pinatitibay nito ang pag-andar at pinapanatili ang komportableng pakiramdam
ng mga pasahero sa loob. Ang Hyundai Santa Fe ay mabibilang pa lamang sa kalsada ng Pilipinas dahil wala pa talagang nakakaalam sa mga likas nito na katangian na kapag nalaman ay siguradong iyong magugustuhan. Mula sa estimated price na 2,410,000 hanggang sa 3,313,000 pesos ay makakabili ka na ng isang bago at modernong SUV. Isa sa mga ikinukonsidera ng maraming pamilya kapag pipili ng sasakyan ay ang pagkakaroon nito ng malawak na kapasidad. Yung komportabling makakasakay ang buong pamilya sa sapat na spasyo kasama ang mga gamit, ilang mga kargamento na dinadala sa bawat biyahe at paglalakbay. Kaya naman itong bagong sasakyan na inilabas ng brand ay siguradong magbibigay ng pangkaragdagang pagpipilian para sa mga naghahanap ng isang mas malaking sasakyan, ang 2025 Hyundai Staria. Para sa marami, hindi sapat ang basta makarating ka lang sa iyong destinasyon. Ang tunay na tanong dito ay kung gaano ito kakomportable o gaano kaligtas ang sasakyang gamit sa bawat biyahe mo. Itong pinagmamalaki ngayon ng 2025 Hyundai Staria na nagmula sa mapanglikhang disenyo hanggang sa mga makabagong teknolohiya. Binago ng Hyundai Staria ang pananaw ng marami sa isang van na ngayon ay masasabing hindi lang pangkargahan o panghakutan, ito rin ay may gamit na talagang mas mapapakinabangan. May haba ito na 5.2 meters at lapad na 2 meters. Ang kabuang taas nito ay nasa 1.99 meters, kaya mas lumuwag ang interior na may seating capacity na 4 rows at 11-seater. Itong Hyundai Staria ay kilala rin sa kanyang napaka-futuristic na space shuttle-inspired na disenyo na ayon sa brand, layunin nilang baguhin ang imahe ng isang traditional van gamit ang modernong architecture na nagbibigay diin sa napaka-unique at aerodynamic form na may pagka-premium pa ang presence nito. Ang harap na bahagi nitong Staria ay nilagyan ng full-width horizontal LED daytime running lights, mga naka-low mounted main LED headlamps sa magkabilang gilid. May malawak na parametric grille na may dark chrome finish at aerodynamic bumper na may futuristic na hugis. Pagdating sa side profile nito, may large panoramic windows din ito na nagbibigay ng mas maliwanag at open na cabin. May flash type door handles at mga naka-sliding side doors, manual o power operated depende sa trim level para hindi sagabal at mas mabilis ang pagpasok at paglabas. Meron itong malalaking gulong na binagay sa hugis nito. May kabuang sukat na 17 hanggang sa 18 alloy wheels na naka two-tone at polish finish. Ang likurang bahagi naman ito ay nilagyan rin ng kakaibang disenyo. Naka-vertical ang LED tail lamps na mukhang pixel-inspired pa. Ang pinakamaganda pa rito, naka-power liftgate na rin ito na kung saan automatic na umaangat o nagbubukas itong tailgate o nagsasara na may kasama pang rear spoiler at high-mounted stop lamp para sa dagdag na visibility. Para sa mga top-of-the-line variant nitong Hyundai Staria, nilagyan ng mga panoramic sunroof o yung mga bintana na nakalagay sa taas ng bubong. Pagdating sa interior base, makikita mo kagad ang napakaluwag nito na cabin. Dahil itong Staria ay may mataas na kisame na magbibigay ng madaling pag-access o mas magandang paggalaw sa loob. Nag-aalok din itong Staria ng iba't ibang seating configuration. Depende sa mga variant na pipiliin mo. Dahil meron itong iba't ibang seating capacity gaya ng 7, 10-seater at hanggang sa 11-seater na mga variant. Pagdating naman sa harapan na bahagi ng interior nito, ang dash panel, sa driver's seat, meron itong 10.25-inch na naka-TFT LCD instrument cluster na magbibigay sa driver ng malinaw at modernong display para sa mga informasyon, notifikasyon na lumalabas dito upang mas mabilis maunawaan kahit pa ng mga baguhan pa lamang. Ang central panel ay nilagyan ng 8 hanggang sa 9-inch touchscreen infotainment system na may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Pati na rin ang MP3 playback, auxiliary input, USB at Bluetooth connectivity features. Nasinamahan pa ng napakagandang audio sound system dahil itong Hyundai Staria ay nilagyan ng Bose Premium Sound System para sa mas mataas na kalidad ng mga tunog. Well, maging ang klima at komportabling pagsakay ay pinagtuunan din ng pansin ng brand para maibigay ang kakaibang karanasan ng mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Ang mga air conditioning kasi nito ay may mga dual zone full automatic air condition system na kung saan nilagyan ng hiwalay na kontrol para sa harap at likod ng mga pasahero. Ganon din sa mga upuan nito
na may mga heating at ventilation features na kung saan mayroon pang power adjustable driver at front passenger seats na automatic na i-a-adjust gamit lang ang mga buton o pindutan. Sinamahan din ito ng mga USB ports bawat upuan na may sari-sariling charging port na nagpapadali sa pagcha-charge ng bawat pasahero. Maging ang driver ay nilagyan din ng wireless charging pad upang ilalapag na lamang ang cellphone para mag-charge na. Ilan sa mga pangunahin at makabagong safety features nitong minivan ay ang pagkakaroon nito ng Hyundai Smart Sense na kung saan kalakip nito ang iba't ibang uring makabagong mga safety features gaya ng Forward Collision Avoidance Assist o FCA. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA, Blind Spot Collision Avoidance Assist at may Rear Occupant Alert. Para sa mga hindi nakakaalam, ang makabagong mga safety features na ito ang una mong magagamit sa oras ng mga hindi inaasahang aksidente o disgrasya na magaganap sa loob ng kalsada. Gaya ng tinatawag na Forward Collision Avoidance Assist, isang advanced na safety features na tumutulong upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng banggaan sa pamamagitan ng otomatikong pagpipreno. Ang sasakyan ay maagang nakakadetect ng posibleng banggaan na kung saan bibigyan ng visual sign ng driver na audio warning para maalerto, at pag hindi kagad natapakan ng preno, automatic ding magbibigay ang sistema na to ng partial braking o agarang paghinto sa loob ng 3 to 5 seconds. Isa pa sa maganda sa Forward Collision Avoidance Assist na features nito ay ang pagkakaroon din ito ng full emergency braking. Ibig sabihin, kapag napakadelikado na ng sitwasyon, tipong magbibigay na ng napakatinding damage o disgrasya sa mga tao na nasa loob, ay otomatikong mag-a-apply ang maximum braking force upang maiwasan o mabawasan ang impact ng banggaan. At syempre, kung merong forward collision na para sa harap, meron din namang rear occupant alert na para sa likod. Ito ang isang safety features na idinisenyo naman upang paalalahanan ng driver kung may naiwan pang tao o bata sa likurang bahagi nitong sasakyan matapos itong ilak o iwanan. Pagbibigay rin ito ng visual sign kung saan may tutunog na lang sa dashboard panel nito pagkatapos patayin ang makina at ilak ang mga pintuan na magsasabi na check rear seats para makita kung may mga naiwan pa sa likurang bahagi ng mga seats nito. Itong Hyundai Staria ay gumagamit din na magaganda at matitibay na klase ng suspensions. Nilagyan itong sasakyan ng hot stamp steel at reinforcement body structure para sa mas mataas na torsion at rigidity at collision safety. Kaya naman sa ilang country, sinasabak din nila ito sa mga off-road condition, yung mababato at malulubak na kalsada maging sa mapuputik. Kaya nitong mag-navigate kahit anong kondisyon pa ng kalsada. Sinamahan din ito ng upright rear shock absorbers na nagpapabuti sa ride comfort at stability, at lowered body floor at optimized underbody layout para sa mas mataas na interior height at madaling mag-loading at unload. Ang front suspensions nito ay naka McPherson strut suspension na may coil spring, gas-filled shock absorbers at anti-roll stabilizer bar. Sa pamamagitan ng setup ng mga suspensions nito ay nabibigay ang mahusay na impact absorption at mas magaang na steering response na tumutulong sa overall ride comfort nito. Nilagyan din nga pala ang rear suspension ng rigid axle at 5-link suspension system. May gas-filled shock absorbers din kasama at leaf spring na nagpapatibay naman sa mga suspensions nito kahit kargahan pa yan ng mabibigat na bagay o kahit ma-full load pa to ng mga tao sa loob. Hindi basta-bastang bibigay ang mga suspensions kahit maidaan pa yan sa malulubak na kondisyon. Binibigyan din ito ng kahusayan ng stability at comfort, at isa pa, may mga additional features pa ito na drive modes na magagamit naman natin sa iba't ibang uri ng kalsada, gaya na lamang ng Eco, Comfort, Smart at Sports drive modes na nagbibigay ng flexibility at pag-a-adjust ng performance ayon sa kondisyon ng kalsada at pangangailangan ng driver. Pagdating sa mga basic safety features, ang modelong ito ay nilagyan ng mga naka-ventilated disc brake sa harap at likod na may solidong disc brake para magamit lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist
para sa mas ligtas pa na pagpepreno at upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong o pagkawala sa balanse ng pagmamaneho sa mga emergency braking. Isa pa sa magandang bagay sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng Motor Driven Power Steering o MDPS. Isang makabagong features o system na may tilt and telescopic adjustment na nagbibigay ng mas magaang at tumpak na steering control para mas gumanda ang maneuverability. Kung pag-uusapan naman ng kabuuang detalye ng makina at magandang performance nitong modelo, siguradong kabibiliban mo rin kapag nalaman mo to. Itong bagong Staria ay gumagamit kasi ng makabagong engine na nagbibigay ng malakas na performance at fuel efficiency. Ang makina nito ay naka 2.2 liter 4-cylinder CRDI o Common Rail Direct Injection na turbocharged diesel engine. Nakadalasan ginagamit rin sa iba't ibang SUV ng brand gaya ng Santa Fe at Palisade. Meron itong dual overhead cam at 16 valves na kayang gumawa ng 178 horsepower sa kada 3,800 RPM at may maximum torque na 430 Nm sa kada 1,500 to 2,500 RPM. Naka Euro 5 compliant na rin ang modelong ito para sa magandang emisyon at eco-friendly. Habang ang transmission ay mayroong dalawang klase, gaya ng 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission depende sa variant na pipiliin. Meron din itong 1.6 liter hybrid turbo engine para sa mga launch variant na kung saan may kabuang displacement na 1,598 cubic centimeter at may turbocharged 4-cylinder dual overhead cam na kayang gumawa ng mas malakas na power output na 245 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 265 Nm. Kaya ang top speed nito ay umaabot mula sa 180 km per hour para sa mga natural engine hanggang sa 200 km per hour naman para sa mga gumagamit ng hybrid system. Mas maganda rin ang fuel economy ng modelong ito kasi napakatipid nito. Pag sa city, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 13.5 km. Habang sa highway ay umaabot ng 15 to 16 km per liter. Tahimik, napakatipid at hindi magpapahuli sa arangkada. Ganyan isalarawan ang bagong Hyundai Staria ng mismong brand manufacturer nito. Meron din itong dalawang powertrain drive option. Ang front wheel drive para sa mas matipid na konsumo ng krudo at ang all-wheel drive train na para naman sa mas maayos na traksyon sa basa at sa mga off-road na condition. Ang lahat ng mga ito na ikinabit sa bagong modelong ito ay hindi lamang para sa mas maganda ang performance. Ito rin ay para maging kalmang bawat biyahe. Tahimik ang loob, swabe ang takbo at napakakomportable. Pagdating sa kabuang presyo nito, dito sa Pilipinas ay nagre-range sa estimated price itong Hyundai Staria mula 1,560,000 pesos hanggang sa 3,030,000 pesos sa pinaka-top variant nito.